Kaya ako kanina medyo na-late kasi nga hindi pa kami natutulog. Dahil lahat po ng abogado sa Davao at lahat po ng abogado ng Torreon and Bondok dito sa Manila ay nakadeploy po sa lahat ng mga properties ng hindi lang po nila bato kasi konti lang property sila, kundi pati sa mga silingan, mga kapitbahay, mga relatives, ganyan, kaibigan, na we suspect na baka biglang papasukin na lang na sa aming huling pagkakaalam ay wala pong search warrant or warrant of arrest. Dati po ang issue natin, warrant of arrest na, ngayon pati search warrant na hindi pa rin pinapakita. Kung may mga tanong po kayo ukol kay Senator Bato, pwede niyo po itanong kahit ano po sa akin. Huwag lang po kung nasaan siya. Dahil sinasabi ko na po totoo at ito po ay directed sa ating pong kagalang-galing na sekretary ng DOJ. Hindi ko po alam, hindi ko po nais alamin at ito po ay galing sa puso. At dahil po gusto namin na kami ay makapagsilbi kay Senator Bato in a secluded and academic way para ho hindi mapoliticize yung aming pag-iisip sa kanyang mga legal defenses. So tanong niyo na po lahat, pero sinasabi ko na po sa inyo, hindi po talaga namin alam kung nasaan si Bato at lagi namin pinagdadasal ang kanyang kaligtasan. Bondok and Attorney Topacio, for legal purposes po of Sen. Bato de la Rosa, we would like to ask po, attorney, na-mention niyo po kanina, ayaw niyo pong alamin kung nasaan si Sen. Bato. Nakakausap niyo po ba si Sen. Bato? Hindi po. Hindi na. Hello. Okay. Okay. Ulit-ulit po namin sinabi na lahat po ng pag-uusap namin ni Senator Bato ay nangyari before the May 13 and May 14 na madaling araw na kanyang pag-alis sa Senado. Na pag-usapan namin ng buo ang kanyang legal strategy kaya hindi na namin kailangan mag-confer at kung meron man kaming mga pag-uusap, doon na po sa kanilang pamilya. Pasensya na rin po kayo, kaya ako kanina medyo na-late kasi nga hindi pa kami natutulog. Dahil lahat po ng abogado sa Davao at lahat po ng abogado ng Torreon and Bondok dito sa Manila ay nakadeploy po sa lahat ng mga properties ng hindi lang po nila bato kasi konti lang property sila, kundi pati sa mga silingan, mga kapitbahay, mga relatives, ganyan, kaibigan, na we suspect na baka biglang papasukin na lang na sa aming huling pagkakaalam ay wala pong search warrant or warrant of arrest. Dati po ang issue natin, warrant of arrest na, ngayon pati search warrant na hindi pa rin pinapakita. Nakikita nyo man po yan sa media. So, hindi kami nag-uusap, pero kami po, as their lawyers, are holding down the fort to make sure na walang papasok sa kahit anong property unlawfully and without a warrant. Follow po, attorney. Reaction niyo po about sa plunder case ni Senator Jinggoy? I must exercise restraint in this issue kasi hindi po ako abogado ni Senator Jinggoy. Kailangan lang natin po, sana lahat tayo mamulat. Let us look at the totality of the circumstances para po makita natin. Kasi pag masyadong malapit, di natin makita. You take a step back. Tingnan niyo po yung ginagawa kay Senator Bato, Senator Bong, using ICC warrants, which we have not seen. Okay? Which we have not been presented and hindi pa na-identify or na-verify ng local court processes. Awaiting, of course, the Supreme Court decision. Tingnan din natin yung kaso kay Senator Marcoleta na sa lahat po ng nakakausap kong abogado na iba-ibang kulay, ibang kulay na yan nagtataka sila kung paano naging plunder ang isang campaign donation. Alam niyo po, by any stretch of legal gymnastics, hindi ko po talaga ma-imagine. No? The only reason I can think of that makes sense is it is a pride purge. Ito ay ang pagpasok ng mga tao sa parliament para hindi sila makapasok. It is the prevention of senators para hindi na magampanan ang kanilang tungkulin.
yung Pride Spurs yan, sa history yan, yung mga general na nilusob ang parliament para hindi makapasok, no? Ang sinasabi ko, last sentence, pasensya na, tumaba. Si Senator Marcoleta, ginawa plunder para maging non-bailable. I think that's clear. Yung kay Senator Jinggoy na matagal nang natutulog, binuhay. Biglaan. So, si Senator Bongo, meron pong ICC na warrant na hindi pa namin nakikita. So all of this combined, no? By the way, I do not know the details of, nakita ko reaction ni Ma'am Maki. Hindi ko po alam ang details nga nung kay Senator Jinggoy, which is why I don't want to talk about it. All I've heard are rumors kasi I'm not obligated to learn the details of his case. Ang sinasabi ko lang po, look at the totality, parang gusto nilang bawasan ang mayorya. One last po for Attorney Ano Jinggoy. lang, isagutin ko lang sandali, since you also addressed the question to me, yung nabanggit nila na naka-assign yung mga lawyers, yung fear of warrantless searches is not an idle apprehension. Concrete na po yan, may nagreklamo na po publicly. Former Colonel Kabanban, former Colonel pa, may dumating daw na 20 or so heavily armed NBI agents sa bahay niya at sinasabi, isi-search daw dahil kaibigan siya ni Senator De La Rosa. Yung sabi niya, may warrant pa kayo, sinabi, hindi na kailangan at sinearch yung bahay niya. Siyempre, kahit ba former colonel ka, 20 heavily armed men, will you resist? It's a very real threat na yung bendalo ni then Secretary Boying Remulla na inatigan ni Senator Erwin Tulfo na you have to bend the law, ginagawa na po. And they are bending the law so hard that they are now breaking the law. Ano nangyari sa Section 2 of Article 3? The right of the people to be secure in their persons, places, houses, and effects shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined by a judge personally upon examination of the complainant and such witnesses as he may produce. Ano nangyayari? So I'm urging, well, mga kliyente po ni Attorney Jimmy, ngunit I'm urging these people and I'm willing to help them pro bono. Ireklamo po natin. We should not tolerate the whittling away of our basic rights. Otherwise, one day, pakonti ng pakonti, creeping authoritarianism, pakonti ng pakonti, we will wake up one day without any rights. Sabi nga, eternal vigilance is the price of freedom. We should be vigilant. Yes! Secretary Mike and Attorney Tomasio. Ano lang, comment lang kasi, so why did you, bakit kayo nagbigay ng 30 million pesos to a public officer? Because when you gave that, he was an elected official. So bakit kayo nagbigay? Tapos kay Attorney Tomasio, attorney kasi di ba si Senator Marcoleta accepted at least 75 million pesos and did not declare it sa kanyang salary. Hindi ba na doon sa COMELEC that you were mentioning? Ito na yung case na nag-file sa San Miguel. So if you can just... If I can comment on both questions. Number one, nung January, Senator Marcoleta was already a candidate for senator. Kahit na nga magbigay ako dyan ng 1 billion, 2 billion, yung isa galing kay Attorney Jimmy, walang illegal doon. Dahil yan ay walang kapalit at hindi yan nakaw na pera. Senator Marcoleta was about to run. He already filed and he was about to run. Hindi pa lang yung campaign period. Pangalawa, bakit wala sa salin ngayon? Kasi nga dinastos ng kampanya. Diba? Kasi kailangan niya ng ginastos at diniklara naman niya ang ginastos niya. Kailangan niya yung puntong yun. Now, case in point with Senator Marcoleta, kung ang lahat ng tumulong sa kanya, kakasuhan, I would think more than 500 people will have cases. Bakit? Hindi naman kailan sa marami, si Senator Marcoleta ay tinulungan ng marami. Dito lang sa Metro Manila, pag nakita niyo yung mga poster nila katabi si Senator Marcoleta. Ang dami niyan, all over the Philippines. At yan,
yung pinipilit nila na gawing plunder, susundan ko, papatulan ko yung ginagawa nila. Kunin nila lahat ng sose ng senador. From former Senator Vicente Soto, Tito Soto, kaya Senator Ping, Senator Risa, lahat ng nag-donate, pagtugtong-dugtongin nila at i-file din nila. Dahil it was as simple as that. Pinipilit lang nila dahil gusto lang tumahimik ako at tumahimik si Dante Marcoleta. In response to that, I'm not authorized to speak on behalf of Senator Marcoleta. No? Kaibigan natin yan, pero hindi ko siya kliyente. But from a strictly legal point of view, there is a misconception among the uninitiated na kapag nagbigay ka ng pera sa isang public official, that is graft. That is not the case. May qualification yan. By reason of his office. Ano yung by reason of his office? Office, hindi yung opisinang physical, o yung title niya. By reason of his function. Office can also mean function. Google niyo yan sa Merriam-Webster's Dictionary kung anong ibig sabihin ng office. Yun po ang ginamit ng batas. By reason of his office. By reason of his function. What do you mean by that? Binigyan mo siya ng pera kasi may gusto kang gawin na within his powers, nakapalit ng pera. Okay. Bakit binigyan ng pera si Senator Marcoleta? May hinihibang kapalit. It is not by reason of his office. It is by reason of his candidacy. Okay? Meron ding precept sa legal hermeneutics or legal statutory construction. Construction, hindi yung construction ng bahay. Interpretation. Ang batas, kapag iyong ini-interpret, hindi mo ini-interpret in a vacuum or in isolation. Titignan mo yung related laws. Ano nakalagay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Hindi pwede tumanggap ang any public official by reason of his office. Anong nakalagay sa Omnibus Election Code? Allowed ang contributions up to a certain point kasi merong spending limit per voter per constituency. Probinsya, at lungsod, distrito, nationwide. When you interpret a law, titignan mo yun. Contribution to a candidate is allowed. Wala naman sinasabing pagkakandidato ay sitting official. Whether running for election or running for a different office, hindi mo pwedeng bigyan. Allowed yan. Bakit? Kasi the framers of the law know enough na unless you're one of the wealthiest in the country, hindi mo kayang pondohan ang kampanya ng sarili mong pera. Also, yan ay to prevent corruption. Bakit? Kasi kung hindi mo pera yung ginastos mo, nanalo ka, wala kang kailangang bawiin. Yan po, sabi nga ng professor ko, si Justice Diaz, he who knows the law and knows not the reason for the law, knows not the law at all. Huwag natin tignan literal, yan ang problema sa iba Komento ng komento, kaya nga sinasabi namin, hindi naman sa we are condescending towards people who did not study the law. Ngunit, ang batas po, napaka-komplikado. Hindi yung literal. Sabi nga ni Miriam Defensor Santiago, hindi dahil marunong kang bumasa, binasa mo yung batas, alam mo na yung batas. Marami pong nuances ng law, kaya nga po 4 na taon namin pinag-aralan at 6 na buwan pa kami nag-review bago kami naging abogado. Mahirap po yan, hindi pwede, binasa ko, public official, si Marcoleta, binigyan ng pera, graft. Meron pong reason behind the law. Tingnan natin yung debates, tingnan natin yung journals kung bakit may ganung batas at bakit may batas naman na subsequent na may donasyon na pwede. Kasi in any electoral exercise, sa kahit anong bansa, allowed po ang donasyon. In fact, sa Amerika, merong counterpart, yung gobyerno na nagbibigay siya ng pera para tumakbo ka, para hindi ka na maurakot. Ganun po yun. Hindi porket official binigyan graft. So hindi porket official tumanggap grafter. Hindi po ganun kasimple yun. Things are not as simple pagdating sa batas. So yun po yung sinasabi namin. Tama si
kasamang Mike, kung lahat ng tumanggap ng kontribusyon ni may plunder, tignan natin lahat ng SOSE. Huwag mo sabihin hindi tumanggap si Soto, si Lacson. Nag-declare sila eh. Di ba? Eh bakit hindi plunder yun? Di ba nakaupo sila? Si Lacson yata hindi, no? May sosi silang lahat. May SOSE sila. Kung yung nakaupo, lahat na nakaupo na nagre-election o tumakbo ng ibang posisyon ay grafter o plunderer pag tumanggap ng pera, ang dami niyan. Kasuhan nyo lahat. Hindi pwedeng selective ang justice. Hindi pwede kung sino lang kasuhan. At yan ang ulitin ko I told you so. Sinasabi ko na sa inyo, magiging kamoting kahoy ang Office of the Ombudsman kapag si Boying Remulla ang nilagay niyo dyan. Kaya we moved heaven and earth para hindi siya mailagay. Not for us, but for our country, para hindi masira yung institusyon natin.